Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Miss Kisha de la Torre, maayos ng kalagayan mo. Wala namang komplikasyons, kaya ligtas ka na. Maaari ka pong magpahinga ng isang araw at pwede ka nang umuwi sa inyo. Sa sinabi ng doktor, ay doon lang napangat ang tingin ni Jason at humarap sa doktor. Salamat Dok, niligtas niyo ang girlfriend ko. Masayang sabi ni Jason na ikinangiti ng doktor. Trabaho ko ito Mr. Zapanta. Sige na, may iwan ko na kayo. Sabi nito at umalis na napakunot ang noon ni Kisha dahil doon sa nangyari. Kilala ka niya Jason? Kunot doong sabi ni Jelay dahil nahimigan niya ang laman sa pagtawag ng doktor sa kanya na Mr. Zapanta. Oo, he's my old friend. Nakangiting sabi ni Jason na kinagulat nila. Pero maya maya ay tumango na lang din. Kaya pala parang pamilyar sa akin. Sabi ni Drew na kinatawa ni Jason. Pamilyar talaga. Lagot ka dun. Kinalimutan mo si Gilbert. Sabi ni Jason na kinalaki ng mata ni Drew. Oh shit, wait lang. Natawa sila dahil lumabas ito at hinabol ang doktor. Kaya pala ang sama ng tingin sa kanya ng doktor. Natawa pa si Drew sa sarili niya na akala pa niya ay may gusto ito sa kanya. Kasi nga ang sama niyang makatingin, pero nung maalala kung sino ay agad na lumabas. Naiwan sila na tumatawa doon. Tumabi si Jason kay Kisha. Wife, I'm so sorry about the wedding. No, it's okay. Tanggap ko na naman na hindi tayo para sa isa't isa. Putol na nakangiting sabi ni Kisha kahit pa masakit sa kanya yun, pero agad nangunot ang noo ni Jason. Hell no! Tayo lang ang para sa isa't isa wife. Wala nang iba. Sabi ni Jason na kinangiti ng mapait ni Kisha. Wala nang magagawa pa yan Jason. Nagdesisyon na ang mama mo. Sabi niya na kinailing ni Jason habang iba ay taimtim lang nanonood sa dalawa. No Kisha. Malinaw na sa lahat ang kasal na yun. That damn wedding. Pinamukha ko sa lahat na baliwang babaeng yun. Galit na sabi ni Jason na hindi kinapaniwala ni Kisha. Tama si Jason. Naku, kung makikita ko ulit yung babaeng yun, sasabunutan ko talaga siya ng pinong-pino. Gigil na sabi ni Alaysa habang ina-action pa ito. Totoong sinasabi ni Jason Kisha. Nang ipinamigay nilang invitation ay siya din paglabas ng katotohanan dahil nga nakaabang ang press kay Jason. Kaya ayun, napahiya ng bonggang-bongga malandi. Take note ha, sa buong mundo pa. Dapat lang sa kanya yun. Hindi na napigilan ni Kisha ang kanyang luha dahil sa mga naririnig. Nang mawala siya ay nagpapasya siya na magiging desisyon na. Ayaw niyang mawala si Jason sa kaniya, pero wala siyang laban sa mga magulang nito. Kaya nagpasya na lang siya na suporta ng mga ito. Kaya babalik na sana siya, kaso nga ay may nangyaring masama, kaya hindi natuloy. Wife, huwag ka nang umiyak. Tanong ni Jason at pinupunasan ng luha ni Kisha. Natatakot ako Jason. Natatakot ako. Takot ako na mawala ka sa amin. Na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pero, nasabi ko, kung kailan masaya na tayong pamilya, saka naman darating ang isang Clara. Kasama ang mama mo. At nagpapa-arrange marriage ng kasal nyo. Niyakap naman siya ni Jason dahil sa sinabi nito. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng dalaga. Huwag ka nang umiyak. Maayos ng lahat wife. Nakausap ko na din si mama. Wala na rin ang kasal. Tapos na. Wala na yun. Sa sinabi ni Jason ay nagulat si Kisha. Ano? Paano?
Gulat na tanong niya habang nakatingin din sa mukha ng lalaki. Napangiti si Jason dahil sa reaksyon ni Keisha. Nakausap ko na sina mama at malino na rin sa lahat na baliw si Clara. Alam na ni tita na girlfriend mo ako? Hindi makapaniwalang sabi ni Keisha na siyang ikinatango ni Jason. Nagsisisi si mama wife. Patawarin mo sana si mama. Hindi niya ginusto yun. Ngumiti na lang si Keisha dahil sa sinabi ni Jason. Naiintindihan ko siya husband, kaya huwag kang mag-alala. Niyakap ng Jason si Keisha dahil sa sinabi nito. Nang kumalma na si Keisha ay nagkwentuhan lang sila sandali hanggang sa mapag-usapan nila ang dahilan kung bakit siya na-aksidente. Ano ba talaga nangyari at na-aksidente ka, Keisha? Tanong ni Jelay na ng ayon ng lahat. Bumalik na din si Drew at ang kasama nila. Napatingin naman siya kay Jason upang humingi ng permiso, kaya tumango ito sa kanya dahil hinihintay din ito ang sagot niya. Bala kong umuwi na dahil nakapag-isip-isip na ako. Naharapin ko ang problema. Pero habang nasa biyahe ako, may kakaiba akong nararamdaman. Panimula ni Keisha na tahimik ang lahat sa nakikinig. Napahigpit pa ang kapit ni Keisha sa kamay ni Jason. Naikinataka nito at nakita niya ang takot sa mata ng dalaga. Doon pa lang ay kinakabahan na siya sa maaring susunod na sasabihin nito. Please no. Piping bulong niya sa sarili ni Jason bago malaman ang sagot ni Keisha. Hanggang sa napansin ko ang isang kotse na nakasunod sa akin. As in sunod talaga. Dahil kahit saan ako pumunta ay ando doon siya. Itim ito na kotse. Kulay itim ang sumusunod sa akin. Tinted ang bintana kaya hindi ko makita kung sino. Kaya nataranta na ako doon. Binuksan ko ang phone ko para humingi ng tulong. Pero binangga niya ang likod ng kotse ko kaya tumama ang ulo ko sa manibela na kinadugo nun. Tumalsik ang aking cellphone. Sumigaw ako ng tulong lalo na at nasa matarik na daan pa kami na pinagsisihan kong daanan kahit na nagmamadali akong pag-uwi dahil may nakasunod sa akin. Nagulat na lang ako na nasa tabi na ako ng bangin. Binanggapan ulit ako at muntik na ako malaglag. Mabuti na lang at nakontrol ko agad ang manibela. Binilisan ko ang pagdadrive at agad na tumalon bago patuloy yung banggain ng kotse na kinalaglag sa bangin. Nakita ko pa na lumabas ang driver. Tinitingnan kung buhay ba ako o patay na. Pero mukhang di niya ako napansin. Puro itim ang nakikita ko nang tingnan ko ang kinilalagyan niya. Hindi ko alam na nagdideliryo lang ba ako o basta nakaitim din ata siya. Mahabang sabi ni Keisha na kinatahimik ng lahat hanggang sa nagsalita si Justin. Sino naman ang magtatangka sa buhay mo? Sabi nito na ikinatingin ng lahat sa kanya. Si Clara. Sigurado ako. Mukhang nalaman niya ang tungkol sa inyong dalawa. Galit na sabi ni Jelay. Hindi ko alam. Ayokong magbintang hanggat walang matibay na ebidensya. Sabi ni Keisha sa kanila. Don't worry wife. Aalamin natin ang lahat. Sabi ni Jason at niyakap ito. Punong-puno ng galit ang kalooban ni Jason ngayon. Kasama na rin ang takot. Lalo na ngayon na alam na niya. Napatingin siya kina Drew at Alyssa. At seryoso lang dito nakatingin sa kanila at may pag-alala sa mukha. Alam ni Jason na alam na din ang dalawa. Mafias. I miss you, hubby. I miss you too, wife. Sobra-sobra. Huwag ka na ulit tatakas sa akin, ha? Maliwanag ba? Sabi ni Jason na ginatango naman ito. At lalong wag na magsisinungaling. I hate it, wife. Pag nagsisinungaling ka, ay parang hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Tampong sabi ni Jason. Hubby? Sorry na po. Hindi ko na ulitin. Sabi ni Keisha sa kanya. Siguradin mo lang ha? Yes po. Napatawan lang si Jason dahil sa sinabi ni Keisha. At nagkwentuhan pa sila hanggang sa makatanggap ng tawag si Jason. Kaya nag-excuse muna siya. Lumabas siya
at lumakad palayo sa lugar na walang mga tao para masigurado niya na walang makakarinig ng pag-uusapan nilang dalawa. Talagang napaka-importante niyo yun. Spill it, sabi agad ni Jason sa kabilang linya. Grabe boss, wala man lang hi, sabi ni Lucas sa kabilang linya. Do you wanna meet my gun? Sabi ni Jason dito. Chill, boss naman, ang ilit ng ulo mo. By the way, kumusta muna si Keisha? Nag-aalala kami sa kanya. Sabi ni Lucas na ikibinuntong hininga ni Jason at muling sumagot dito. She's now fine, Lucas. Nagising na siya kanina at kausap nila sa kwarto. Narinig pa ni Jason na parang nakahingi ito ng maluwag. Mabuti naman. So ito na nga boss ang impormasyon. Nahirapan akong alamin to dahil malinis sila magtrabaho pero di nila ako kaya. Pagmamayabang pang sabi ni Lucas sa kabilang linya. Oo, maingat sila pero hindi ganun kaingat. Dahil ngayon, alam ko na ang tinatago nilang sikreto. Eagle Organization boss. Kilala nila si Keisha. Alam na nila ang tungkol sa inyo kaya siya ang target nila ngayon. Halos dumugo na ang kamo ni Jason sa sobrang kuyom niyon dahil sa sinabi ni Lucas sa kanya. He knew it. Sa sinabi ni Keisha kanina ay alam niyang mafyas ang may kinalaman doon dahil talagang ang mga mafia ay itim ang sinusuot. Manmanan niyo sila Lucas. Hindi nila pwedeng galawin ang pamilya ko, sabi ni Jason dito. Copy. Ariglado boss. Ikumusta mo kami ni Noah kay Keisha ha? Alagaan mo siya boss. Ikaw ang mata niya ngayon. Ibinaba na ni Lucas ang tawag at halu-halo na ang nararamdaman ni Jason. Galit at takot. Galit siya sa Eagle Organization. Takot naman siya sa maaaring gawin ito kay Keisha. No, hindi ko haya na saktan ulit nilang pamilya ko. Lalo na sila Keisha at ang kambal, sabi ni Jason sa sarili niya. Buo na ang desisyon niya. Gusto niyo ng laban? Pagbibigyan ko kayo. Pagkatapos ng usapan nila ni Lucas, ay dumiretso agad si Jason sa loob ng room ni Keisha at naabutan niya na nagtatawanan ng mga ito, pero nung pumasok siya ay kagad silang tumigil at saka humarap sa kanya. Hindi na naiwasan ni Keisha ang tanungin ito. Is there something wrong, hubby? Nag-aalalang tanong ni Keisha dahil nakikita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jason. Hinintay nila ang sagot nito. Tumingin muna si Jason kila Drew at mukhang alam na mag-asawa kung bakit ganun na lang ang itsura ni Jason. Pero muli siyang tumingin kay Keisha at ngumiti dito. Totoong ngiti. Ayaw niyang madamay sila sa gulong mangyayari. Kahit pa hindi siya sigurado sa kaligtasan nila Keisha. Dahil nga sila ang target ng mga ito. No, ayos lang ang lahat. May tumawag lang sa office. Pero ayos na yun, sabi ni Jason at lumapit kay Keisha. Sigurado ka? Pagsigurado pa ni Keisha sa kanya dahil duda siya sa sagot nito. Hindi siya kontento sa sagot ng binata dahil nararamdaman niya na may gumugulo sa isipan nito. Ngunit nagulat siya nang pisilin ni Jason ang pisngi niya na siyang ikinareklamo niya. Aw! Reklamo ni Keisha. Sorry wife, ang kulit mo kasi. Ayos lang talaga, promise. Sabi ni Jason at tumingin din sa mga kaibigan nila. Nakangiti na ito ng malaki sa kanilang lahat. Kaya nakahinga na sila ng maayos. Bakit nga pala kayo nagtatawanan kanina? Tanong ni Jason na ikinangiti ni Keisha. Mukhang naalala nito kung ano ang pinag-uusapan nila bago ito pumasok. Naku Jason, yang si Keisha, di talaga makatiis, di makakain ng burger. Sabi ni Jelay na ikinakunot ng noo ni Jason dahil sa pagtataka. Nakwento kasi namin ang nakita mong balat ng burger doon sa pinuntahan nyo. Kaya ayun, tawa kami ng tawa. Tawang sabi ni Alyssa
kaya napatingin siya kay Keisha. Nagtapon pala ako ng balat doon, hindi ko napansin. Sabi ni Keisha na kinangati na lang ni Jason. Masaya siya na nasa harapan niya si Keisha, na nakakangiti ng muli kagaya niyon. Nakikita niya ang saya sa mga mata nito. Hinawakan nito ang kamay ni Keisha, kaya napahinto naman ang dalaga sa pagtawa at nagtataka na napatingin kay Jason. I'm glad that you're okay now, sabi ni Jason na kinangiti ni Keisha sa kanya. Kitang-kita niya ang samot-saring emosyon sa mata ng lalaki. Habi, ayos na ako, promise, sabi nito at niyakap si Jason. Nag-aalala ko ng sobra sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo, sabi ni Jason na mas ikinihigpit ang yakap ni Keisha. Para na sila na may sariling mundo. Ganon din naman ang dalawang mag-asawa. Dahil nanonood sila ng TV at hinayaan nila si Jason na mag-usap na muna. Sorry Habi, kung umalis ako nagsisinungaling, sabi ni Keisha na kinatingin sa kanya ni Jason. It's okay wife, just please, don't do that again. Baka sa susunod ay mas malala pang mangyari, hindi ko pa alam, sabi ni Jason na kinatungo naman ni Keisha. Maya-maya pa ay mayroong alaalang pumasok sa isip niya kaya napayuko siya. Noong araw na nakilala ko ang mama mo, nakasama si Clara, sobrang sakit. Sabi ko sa sarili ko, ako ang dapat may hawak ng katalog at ang namimili ng para sa kasal nating dalawa. Natigilan si Jason dahil sa sinasabi nito hanggang sa umiling na lamang siya at agad namang inangat ang mukha ni Keisha at iniharap sa kanya. Wife, ikaw lang papakasalan ko, sabi ni Jason na ikinangiti ni Keisha pero agad ding napasubangot. Huwag kang magsalita ng tapos Habi. Mamaya, hindi na naman pala, aasa naman ako, sabi ni Keisha na ikinailing ni Jason. Ano ka ba wife? Trust me. Noon pa man ay gusto na kitang pakasalan nung una may nangyari sa ating dalawa. Pero dahil umalis ka, matagal tayo nagkalayo. At noong panahon na pinakilala mo ako sa kambal, nangako ko sa sarili ko na hindi ko na kayo papakawalan pa, sabi ni Jason na seryoso lang na nakatingin kay Keisha. Kitang-kita ni Keisha ang pag-aalab sa mata ni Jason at tanda ito na nagsasabi ito ng totoo. Galing sa puso ng binata ang lahat ng kanyang sinasabi at gagawin niya ang lahat matupad lamang iyon. Lalo na at may anak na tayo. Papakasalan kita wife. Niyakap ni Jason si Keisha na kinangiti ng malaki nito. Hindi niya maiwasan na kiligin dahil sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Sino ba namang hindi kikiligin sa ganung uri ng sasabihin sa'yo? Hindi ba? Lalo na at mahal mo ang taong iyon. Napatunayan ni Keisha ang salitang para kang nasa ulap kapag ikaw ay in love. Hindi niya ma-imagine ang sarili sa ganung kalagayan. Ni isa ay wala siya naging boyfriend. Hindi siya pala kausap sa mga lalaki, kaya walang kulay ang love life niya. May nanliligaw man sa kanya, pero kusa ring umaayaw dahil nga puro pag-aaral lang ang inuatupag ni Keisha. Kaya sila na mismong sumusuko. Isa lang ang ibig sabihin nun, kapag ganun ang isang lalaki, walang tiyaga ay hindi ka talaga na mahal. Katulad ni Jason, kahit ilang taon na ang lumipas, si Keisha pa rin ang mahal niya. Kahit na walang kasiguraduhan, dahil nga hindi pa nito kilala, at tanging mukha lang, at lalong walang kasiguraduhan na magkikita pa ba sila. Pero dahil nga mabait ang tadhana sa kanila, ay pinagtagpo silang muli, at ngayon ay mas lumalalim na ang pagmamahalan na naudlot sa mahabang panahon. Maraming salamat Jason, sabi ni Keisha na ikinangiti ni Jason. Kahit ano wife, gagawin ko para sa iyo. Medyo matagal sila nagyakapan hanggang si Keisha na ang kusang kumalas mula sa yakap dahil may naalala siya. Paano mo nga pala nalaman na pupunta ko dun sa burol na pinagdalhan mo sa akin? Takang tanong nito sa kanya
na masikin ang ngiti ni Jason. Hinawakan ang kamay ni Keisha at tinitigan siya sa mga mata. I just know. Alam ko na tahimik ang lugar na yun. At isa pa, hindi ba doon ang unang date nating dalawa? Hindi na naiwasan na mamula ni Keisha dahil sa sinabi ni Jason. Totoo ang sinabi ng binata. Kaya doon siya pumunta ay dahil walang tao. Mahalaga ang lugar na yun sa kanila dahil doon sila unang tumambay na silang dalawa lang. Maraming alaala ang lugar na iyon. Doon siya nagpasya na ipakilala niya ang kambal kay Jason at doon din sila una nagkausap na maayos. At isa pa, ang Tagaytay ang gusto silang balikan lugar dahil kung hindi siya sinamahan ni Jason sa meeting niya ay hindi mangyayari ang lahat ng to. Pinuntahan kita sa restaurant, sa Sky Ranch, pero wala ka, kaya nagbaka sakali ako doon. Aalis na sana ako kasi wala akong nadatnan na tao, pero nag-iwan ka ng isang bakas na alam kong ikaw yun. Natawa naman si Keisha dahil sa sinabi nito. Alam kong mahilig kayo sa burger wipe, kaya alam kong galing ka doon. Sabi ni Jason at hindi na napigilan ni Keisha ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. Akala ko hindi na kita makikita at makakasama. Papaiyak na sabi ni Keisha kaya hinagod lang ni Jason ang likod niya. Andito na ako wipe, nothing to worry about. Sabi ni Jason kaya humiwalay na si Keisha sa yakap nito. Noong nagpagulong-gulong ako sa daan, doon ko lang na-realize na ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makasama kayo. Ang kambal, ang mga kaibigan natin, si Mama, ikaw. Sabi ni Keisha habang nakatingin lang sa mata ni Jason. Kapag naalala ni Keisha ang mga sandaling iyon ay parang binabangungot siya. Ayaw niyang mapalagay pa ulit sa ganung sitwasyon. Nung maramdaman ko, napapikit na ako, ikaw ang tinawag ko. Alam mo ba kung bakit? Kasi gusto ko, kapag mamamatay na ako, ikaw ang huling makikita ko. Napakunot naman ang no si Jason dahil sa sinabi ni Keisha. Para siya nakaramdam ng kaba dahil sa mga pinagsasabi ng dalaga na para bang mamaalam ito. At ayaw niya ng pakiramdam na yun. Huwag kang magsalita ng ganyan, wife. Hindi ka mamamatay. Hindi mo kami iiwan at hindi mo ko iiwan. Never. Naririnig mo ba ako? Sabi ni Jason habang hawak niya ang magkabiling pisngi nito. Seryosong nakatitig sa kanyang mga mata na ikinatango ni Keisha. Kaya niyakap naman siya ni Jason. Nagulat si Keisha dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Nakikita niya ang galit at takot sa mata nito. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang galit na iyon. Dahil ba sa sinabi niya o may iba pang dahilan? Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Mas gusto ko na mauna ako bago ikaw. Sabi ni Jason kaya hindi lang sumugod si Keisha at pumikit na ito. Ngayon gets na niya. Ang galit na nakita niya sa mata ng lalaki ay mula sa pag-aalala nito sa kanya. Pareho lang naman eh. Ayaw niya ding maunang mawala ito. Kaya ang tanging paraan lang ay mabuhay sila ng matagal at masaya. Marami pang gustong gawin si Keisha kasama ang pamilya niya. Lalo na silang Jason. Gusto niyang bumuo sila ng isang masayang pamilya at ikasal sa lalaking pinakmamahal niya. Kay Jason. Ilang minuto tumagal ang yakap nila pero maya-maya ay minaalala naman si Keisha. Agad itong napahiwalay kay Jason na kinagulat nito. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Jason dito. Alam ba nila mama at ng kambal ang nangyari sa akin? Kinakabahang tanong ni Keisha kay Jason. Huwag kang mag-alala, wife. Hindi nila alam. Hindi ko sinabi sa kanila. Nagpaalam lang ako kay mama na marami akong trabaho sa company kaya di ako makakauwi ng ilang araw. Nakahinga naman ng maluwag si Keisha. Alam niya kasi na mag-aalala lamang ito. Lalo na ang kambal ay alam niya na iiyak nang iiyak ang mga yun. Ayaw niyang makita siya na nakahiga sa hospital bed. Gusto niyang malakas na siya bago magpakita sa kambal at magpaliwanag tungkol sa pagsinungaling niya.
Kilala niya ang mga anak niya. Alam niyang maintindihan ang mga ito ang sitwasyon niya. Maswerte siya at binayaan siya ng dalawang supling na matatalino. Kasi kung tutuusin ay hindi obligasyon yun ng mga bata at dapat sila ay walang ibang iisipin kundi ang maglaro at mag-aral. Ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun katalino ang kambal ng ganung kaaga. Siguro marahil na rin matalino silang dalawa ni Jason o naiisip niya na sadyang si Jason ang nagbana sa mga ito dahil nakikita niya ang pagkapinong kumilos ni Jason kagaya ng kambal. Namana lang ni Stephanie ang pagkakikay niya pero nakikita niya ang pagkapino sa kilos ng batang anak. Mabuti naman, kinakabahan ako dun. Alam kong iiyak ang kambal, sabi ni Keisha na ikinatango ni Jason. Yun din ang inaalala ko, kaya di ko sinabi sa kanila. Mabuti na lang at ayos ka na. The day after tomorrow ay pwede na tayong umuwi. Napangiti naman si Keisha dahil sa sinabi ni Jason. Miss na din niya ang kambal. Teka, alam ba nila na hindi totoo ang business meeting ko? Tanong nito na ikinatango naman ni Jason. Oo, alam nila. Nagkagulo na mangyari interview ko sa TV. Dahil napanood ng kambal, kaya wala akong choice kundi ang ipaliwanag sa kanilang lahat. Napatango naman si Keisha dahil sa sinabi ni Jason. Marami talaga nangyari nang wala ako, no? Tumango naman si Jason dahil sa sinabi nito. Oo, kaya wag mo nang... Mommy! Naputol ang sasabihin ni Jason at agad silang napalingon sa pinto habang ang mag-asawa na nasa sopa ay kaagad na napatayo dahil sa biglaang pagbukas sa pinto at pagsigaw ng mga bagong dating. Nanlaki ang mga mata ng nasa loob nang makilala nila kung sino ang bagong dating. Stephanie? Ethan? Sigaw ni Eliza sa kambal pero dire-diretso lang ang mga ito kay Keisha nang makita nila ito na nakaupo sa higa nito. Mommy? Iyak na sabi ng mga ito at yumakap kay Keisha na gulat sa mga nangyari. Mga apo, hindi pa magaling ang mami nyo. Doon lang natauhan si Keisha na magsalita ang mama niya at napalingon dito. Ang kambal naman ay doon lang napagtanto ang sinabi ng lola nila. Kaya kagad humiwalay ito at naupo sa harapan ni Keisha. Mga anak? Sabi ni Keisha na ikinatingin sa kanya ng kambal at umiyak pa rin ang mga ito. Mommy? Ayos lang po ba kayo? Sabi ni Stephanie. Nabasa po namin sa balita na aksidente kayo. Iyak kami po ng iyak. Sabi ni Ethan kaya agad naman niyakap ni Keisha dahil nakikita nga nito ang mga mata ng kambal na mugto ang mata nila at saka pulang-pula. Hindi na napigilan ni Keisha ang sobrang umiyak dahil nga sa nangyaring aksidente na akala niya ay di niya ito makikita. At sa wakas, sa ilang araw na lumipas ay niyakap na rin niya mga ito. Patawarin niyo si Mommy. Iyak na sabi nito kaya hindi napigilan ni Jason at niyakap na mga ito. Tahan na mga anak. Sabi ni Jason dito pero patuloy pa rin sila kaya hinayaan muna nilang umiyak ang dalawang kambal. Tahimik na nanonood ang iba sa kanilang pamilya. Kahit ang mama ni Keisha ay hindi na napigilang umiyak dahil sa pag-aalala sa anak. Kaya agad lumapit ang apat dito. Tita, ayos na po si Keisha. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Drew habang hinahaplos ang likod nito dahil yakap-yakap ito ni Jelay. Ilang minuto nagtagal ang pag-iyak ng mga ito hanggang sa tutumahan na ang kambal at humiwalay na kay Keisha. Sorry, pinag-alala kayo ni Mommy. Sabi ni Keisha sa dalawa. Nung mabasa ni Stephanie ang newspaper ay bigla siyang umiyak sa room kaya nataranta ako hanggang sa nabasa ko din at umiyak na din ako. Sabi ni Ethan kaya hinaplos naman ni Keisha ang pisngi nito at inlis ang mga natitira pang luha sa kanyang mga mata. Hindi po namin alam ni Kuya kung paano titigil sa pag-iyak dahil kayo po ang inaalala namin kaya sinabi namin kay Grandma na puntahan kayo dito. Sabi ni Stephanie at ganun din ang ginawa ni Keisha sa pisngi nito.
Sorry mga anak, kung nagsinungaling si Mami. Alam kong alam niyo na ang dahilan, kaya di ko nasasabihin. Talagang kinailangan ko lang ng space. Pero, pabalik na sana ako nang maaksidente ako. Sabi ni Keisha na ikinatingin naman ng kambal sa katawan nito. Chinecheck siya kung ayos lang ba ito. Ayos ka na ba, Mami? May masakit pa po ba sa inyo? Sabi ni Ethan sa kanya. Papatawag ko po ang doktor, Mami. Sabihin niyo lang po sa amin ni Kuya. Napangiti naman sila dahil sa nakita ng ginawa ng pag-alala ng kambal. Talagang masasabi mo na mahal nito ang mami nila dahil hindi nahahayaan na may sugat ito. Mga anak, ayos lang si Mami. Maayos na ako, sabi ng doktor, kaya wag na kayong mag-alala sa akin. Sabi nito na ikinahinga naman ng maluwag ng dalawa. Kaya pinansilaman ni Keisha ang pisngi ng dalawa. Alam nyo, kayo talagang dalawa, parang ang tanda nyo na ako mag-isip. Nakangiting sabi ni Keisha. Mommy, mana lang po kami sa inyo ni Daddy. Sabi ni Stephanie at nakangiting humarap kay Jason na nakangiti lang sa kanila at kaagad yumakap kay Stephanie kay Jason kaya bunat ito at kumandong ito sa kanya. Habang si Ethan naman ay yumakap kay Keisha. Ang lambing naman ng babies namin, sabi ni Jason sa mga ito. Namiss po namin kayong dalawa. Ang tagal na po na mabuo tayo ng ganito. Sabi ni Ethan na hindi maiwasan ni Keisha na malungkot dito. Pero isinawalang bahala niya lang iyon dahil ang mahalaga ay maayos na sila ngayon. Napatingin naman si Keisha sa mama niya. Kaya agad nag-alala siya na makita ito. Mama? Tawag niya dito kaya agad naman lumapit ang ina nito sa kanya at si Ethan naman ay kumandong din kay Jason para bigyan ng space ang lola niya. Niyakap siya ng mama niya ng sobrang higpit at sinuklian naman ni Keisha. Anak, natakot ako na mawala ka. Akala ko iiwan mo na ako. Sabi nito na kinapikit ni Keisha. Ang tagal niyang hindi nakita at niyakap ang ina niya. Miss na rin niya ang yakap nito. Dahil noon pa man, bago pa man dumating ang kambal, ay yakap ng inya talaga ang pinakapaborito niya. Ma, sorry kung wala man lang ako sinabi sa inyo na kahit ano. Alam kong kayo po ang pinaka-best friend ko. Pero ayoko pong alalahanin niyo ako, kaya sinarili ko na lang po. Sabi ni Keisha, kaya himuwalay man ang yakap ng mama niya at umiling dito. Keisha anak, wag na wag mong iisipin yan. Alalahan at alalahan kita kasi anak kita. Kapag wala ka sa bahay, nag-aalala ko. Dahil baka kung ano nangyari sa iyo sa labas. Sabi ng mama nito na umiiyak na kaya pinunasan agad yun ni Keisha. Napayak na din siya na makita ang buong mukha ng mama niya. Hindi na ganun ang itsura nito noon. Kung noon ay makikita mo ang kaligayahan sa mukha nito, palaging palangiti, makinis, ngayon ay mukhang hindi na. Oo, nakikita mo siyang humingiti pero hindi na ganun kaliwalas. Dahil sa katandaan, nagsimulan lumabas ang kulubot nito sa mukha. Ang pagkakaroon 3 guhit sa noo at sa huli ay ang pagputi ng kanyang buhok. Mas napaiyak si Keisha dahil ngayon lang nakita na tumatanda na talaga ang ina niya. Naalala pa niya nung ito ang palaging kalaro at ngayon nga ay maputi ng buhok nito. Kaya agad niyang niyakap ang mama niya at doon na siya umiyak. Kaya imbis na umiyak din ang mama niya ay napatigil ito dahil mas umiyak pa si Keisha. Nag-aalala naman ang iba sa kanya dahil sa biglang pag-iyak nito. Ma, patawarin niyo po ako. Sabi ni Keisha kaya hinagod niya ang likod nito para kumalma. Anak, tana. Baka makasama sa iyo yan. Pero patuloy pa lang ang pag-iyak ni Keisha hanggang sa ilang sandali lang ay humiwalay nito sa yakap nila at pinahiran ang luha nito. Sorry ma, nagdrama pa ako. Sobrang nagsisisi po ako kasi padulas-dalos ako magdesisyon. Sabi nito na ikinaliling lang ng mama nito at pinahirin din ang mukha niya. Ayos lang yun anak, basta ito ang tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung darating man ulit ang pagkakataon na ganito, ay kailangan mo nang pag-isipan ang lahat.
kausapin ang kahit na sino na maaaring magbigay sa'yo ng payo. Lalo na si Jason. Alam kong di kanya pababayaan, kaya magsabi ka lang sa kanya. Lalo na at tungkol sa inyong dalawa yun. Pamilya na kayo, Keisha. At ganun ang isang pamilya. Pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Sunod-sunod tumango si Keisha dahil sa sinabi sa kanya ng mama niya. Tatandaan niya lahat ng sinabi ng mama niya. Natatakot siya sa isang araw ay wala ng mama niya. Handang umintindi sa kanya. Kaya talagang pag-iisipan niya ang magiging desisyon niya bago siya kumilos. Naku, ikain na lang natin yan. Alam kong gutom na kayo, lalo na ang kambal. Biglang sabi ni Jelay sa masiglang tono para pagaanin ang atmosphere. Naging maganda ang sinabi niya dahil napatawa mga ito. Naku, Tita Jelay, tamang-tama po kayo. Kanina po kaming gutom ni Kuya. Super! Maarting sabi ni Stephanie na mas lalo lang kinatawa. Naku, hindi dapat nagugutom ang mga anak namin. Sige, o-order ni si Daddy. Anong gusto nyo? Tanong ni Jason na ikinangiti ng dalawa at napatingin kay Keisha na mukhang nagkakaintindihan ang tatlo at maya-maya ay sabay sila nagsalita. Burger! Ice cream! At saka french fries! Sabay na sabi ng tatlong mag-iina na ikinailing naman ng mga nandoon dahil sa kahiligan ng mga ito. Agad na umorder si Jason at nang matapos ay nanood sila ng TV. Madaling araw na pero ayos lang dahil may mga movie naman doon sa TV at Frozen 2 ang pinanonood nila. At talagang tutok na tutok ang mga ito, lalo ng kambal. Kahit ang mga buntis ay nanonood din dahil sa ganda ng palabas. Pero napatingin sila nang may kumatok. Oh, andyan na ata ang pagkain. Ang bilis naman. Diyan lang kayo, kukunin ko lang. Sabi ni Jason at pumunta sa pintuan at binuksan iyon. Jason, anak? Nanlaki ang mata ni Jason nang makilala kung sinong nasa labas at kung sinong kumatok na iyon. Mama? Papa? Biglang sabi niya kaya agad na napatingin sa kanya ang mga tao sa loob. At doon ay nakita nila ang dalawang taong maganda ang suot pero simple lang at kaagad niyakap si Jason. Nang malaman namin ang nangyari, pumunta agad kami dito. Nasaan si Keisha, anak? Sabi ng mama niya ata at agad na pumasok sa loob at nakita niya si Keisha na nasa hospital bed at gulat din na makita siya. Keisha? Iha? Sabi nito at agad na tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Si Keisha naman ay gulat talaga sa nakita niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya doon ang mama ni Jason. Ang huling kita niya dito ay noong nag-aayos sila ng kasal ni Jason at ngayon nga ay nasa harapan niya ito. Keisha, patawarin mo ako. Sabi nito at napansin ni Keisha na yumuyugyug ang balikat nito kaya agad naman niyang hinawakan ang likod nito at saka hinagod. Teka po tita, bakit po umiyak kayo? Tahan na po. Sabi niya dito at napatingin pa kay Jason na nakatingin lang din sa kanila at nakangiti kaya napakunot ang noo niya dito. Nag-aalala nga siya tapos nakangiti pa ito. Si Jason naman ay hindi maiwasan na mapangiti dahil sa wakas ay magkasama na ang dalawang babae na mahalaga sa buhay niya. Ang mama niya at saka si Keisha. Matagal na niyang gustong ipakilala si Keisha dito pero hindi umaayon ang tadhana at ngayon nga ay nangyari na.